morning po sa inyong lahat. Ito po si Mayan Hernandez. Bumabati po sa inyo ng magandang araw. Ang topic po natin ngayon ay kung paano po natin pwedeng pagsalitain ang mga kamag-anak, kapatid o anak na pipi at bingil. Nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Julie Esguerra, Founder and Executive Director ng Philippine Institute for the Deaf. At nagpaunlak po siya na makapanayam natin ngayong araw. Ma'am Julie, ito po ang pwede niyo pong sagutin sa interview na ito. What inspired you po to start this advocacy that is helping the hearing impaired or mga pipi at bingil sa ating salita? Pwede ho bang sabihin niyo ang tungkol sa Philippine Institute for the Deaf, kasama na po ang mission and vision po ng PID? Pinanganak ako, nagising ako na ang mother ko, si Dr. Celia Esguerra, ay isang guro sa Philippine National School for the Deaf and the Blind sa Pasay. Ito yung pinakamalaking eskwelahan na pampubliko at gobyerno ang nagkakalakad. So, nung 2 years old ako, natatandaan ko is inuuwi niya yung mga estudyante niya mula sa eskwelahan. Kasi siya yung pinadala ng ating country sa scholar para mag-aral ng oral method sa Central Institute for the Deaf in Missouri. Ito yung kauna-unahang school for the deaf na nagpapasalita ng mga deaf sa Amerika. So, nung pinadala siya doon, 1 year siya doon, baby pa lang ako, pagdating niya rito is naggawa siya ng experimental class doon sa Pasay School. At 12 estudyante tinuruan niya magsalita. At ito nga is noong 1955, nakauna-una ang mga deaf na nakapagsalita sa bansa natin. So, nung siya ay ma-promote, wala nang nag-take up yung pagtuturo ng mga deaf na magsalita. Kasi naging supervisor na siya, special education, so hindi lang mga deaf ang hinahawakan niya sa DepEd, so ang mga bulag, mga mentally retarded, at kung saan. So, masyado siyang naging busy sa trabaho niya. Walang mga sumunod na mga guro, kahit na nakapag-training siya ng ilan. Dahil mahirap nga siya. Mahirap siya. Oo, mahirap na trabaho siya. Oo. So, nung ako ay nakapagturo na ng mga special children, parang naaawa ako sa mga deaf na hindi sila makasalita. At ako naman, hindi ko naman sila maintindihan dahil nagsisenya sila. So, ang mami ko ay sinabi niya na pinapag-aralan niya kung gusto ko ituloy. Sabi ko, yes. Malagay ko, ma-inspire ako na mapasalita ko yung mga deaf na yun. Kaya, nagtayo ako ng speech clinic. Hindi ba siya foundation? So, nung eto na nakakapagpasalita na ako ng mga deaf, na parang tinawag nila akong miracle worker, doon ko na sinimulan yung foundation. At binigay ko yung honor na yun sa mother ko. So, ang foundation ay tinatawag ngayon na Celia Esguerra Memorial Foundation. So, ang vision ng eskwelahan is para nga matulungan yung mga deaf na makapagsalita. Kasi, kaya sila pipi, dahil pinanganak silang deaf, wala silang naririnig. So, hindi nila ma-imitate yung gusto nilang imitate. Lahat tayo natuto tayo magsalita habang ginagaya natin ng nanay natin at mga pamilya natin sa bahay. And then, so, kung sila ay tuturuang makapagsalita, pwede silang mag-aspire ng kahit na ng kurso sa buhay. Whether pilot, teacher, lawyer, engineer. Ngayon kasi, ang nakita ko, nung bago ko itatagto, ang mga deaf, minsan puro vocational na lang, karpintero, yung mga ganyan na lang skills. Merong, alam ko sa kanila, merong mga nangangarap na mga gusto nilang careers, so hindi nila makukuha yun through sign language. Kaya ang mga deaf graduates natin is napupunta lang computer encoders. It's because hindi sila makapag-communicate kahit kaninong tao. So, sa oral method, meron silang chance para makamit kung ano yung kanilang ina-ambition sa buhay, whether doktor or ano pa mga profession. Nung inuumpisahan niyo itong foundation, ano po yung mga problema or challenges that you encountered while putting up this institution?
Nung mga unang taon, walang masyadong problema kasi ako lang ang nagtuturo. Talaga. So, walang problema kasi pumipila lang ang mga bata, tinuturuan ko sila. Pero nung nagtitrain na ako ng mga teachers, ang naobserbahan ko, madaling ituro yung techniques and methodology, pero mahirap i-transfer yung compassion. Hindi tama. lahat ng tao magtsatsaga. Kumbaga, merong mga guro na naturuan mo na, alam nilang gagawin, pero hindi ganun kalalim yung compassion nila. So, pagka yung bata ay mahirap ng konti turuan, medyo may mga tantrums and everything, they easily give up on the children. So, ang isa pang problema na nakita ko is marami tayong mga hindi maka-afford yung speech therapy. Kaya naisipan ko na gawing socialized ang tuition fee so that yung mga can afford can pay a higher fee para ma-subsidize nila yung kauna-unahan po mga scholars. Pero ganun pa man, hindi kaya ng mga may kaya, ng mga can afford na i-subsidize lahat. Sa dami ng parang nakilala na ako dahil sa mga ganitong interviews at saka mga write-ups sa dyaryo. So, ang dami-dami humihingi ng tulong po. Kaya, hindi na makaya na i-subsidize ng mayayaman itong mga scholars. So, humihingi na ako ng tulong sa mga iba-ibang grupo at organisasyon. So, nangangailangan po pala kayo ng mga subsidy or funding. Yes. So, saan po kayo, ano po yung mga sources of funds nyo to be able to meet the needs of those who are, for those who cannot afford the tuition fees? Well, we have year-round fundraising activities. Okay? So, merong quarterly kami. For example, pag Christmas program dyan, syempre, marami kaming sinusulatan para mag-donate sila at mag-sponsor ng mga bata. At pagka naman Foundation Day namin during September, at saka napapirma ko si former President Cory Aquino na mag-proclaim ng Presidential Proclamation 829 proclaiming the second week of November as Deafness Awareness Week para lahat ng mga tao is maging aware ano ba mga pangangailangan itong mga deaf na ito. Kasi sa lahat ng disability, yung deaf ang pinaka madaling turuan at madali silang magiging kamukha natin. Hindi kagaya ng mga mentally retarded at mga bulag, medyo mahirap yung landas nila. So, yun ang nakita kong deaf is mas madali silang maging regular citizens. Sa tingin niyo po, ano po ba ang causes ng pagkabingi at pagkapipi? Ito po ba ay inborn or acquired? Or ano pa yung mga ibang dahilan? Yes, marami ang inborn. Unang-una ang cause niyan is yung rubella, which is German measles, na para siyang, hindi siya, measles siya, pero para siyang bungang araw na maliliit na mga mapupula. So, sometimes hindi tayo nakakaiwas. Kaya, sa Japan, para nila ma-arrest na wala nang ipapanganak na deaf or a handicapped child, ang buntis bawal lumabas ng first trimester kasi naaapektuhan yung fetus. Yan ang Sa Japan po yun. Sa Japan, sana magkaroon tayo ng batas para protektahan yung fetus para ma-arrest natin yung incidence ng having children born with disabilities. So, First trimester po yun. First trimester kasi doon palang binubuo yung organs ng children. Second, yung mga kagaya ng third world country tayo, yung ear hygiene, na kadalasan sinusungkit natin Makati, kung ano pinapasok, lalo